So mga kamamay, pag-usapan naman natin ngayon yung malinaw na sign na kailangan mo nang gamitin sa isang lalaki, yung tinatawag na no contact rule. Sa mga hindi pa nakakaalam ng tinatawag na no contact rule, ito po yung lubusan na hindi nyo pagpaparamdam, pagme-message, pag-update sa isang lalaki. So kailan ba natin to ginagawa? Kailan ba natin to pinaparamdam sa isang lalaki? Yan nga mga kamamay ang aking i-open up sa inyo. Yan nga po mga kamamay ngayon ang aking ipaliliwanag sa inyo yung mga sign na kailangan mo nang gawin ang paglayo sa isang lalaki. Kahit pa kayo ay sabihing mag-asawa, matagal na sa relasyon, kailangan nyo pa rin po itong gawin. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, bago ko po i-share sa inyo yung mga maiinit na tips na dapat yung panindigang gawin, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din po sa ibaba kung taga saan kayo o kung anong pangalan ninyo. Gusto ko rin po kayong makilala. Right? Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga malilinaw na sign na kailangan nyo nang i-apply sa inyong relasyon, yung paglayo o yung tinatawag na no contact rule? So number 1, kapag paulit-ulit at inuulit-ulit na niya ang saktan ka. Yes mga kamamay, ibig sabihin lang nito nababawasan o nawawala na po yung pagmamahal. Kasi ang isang lalaki o ang isang taong totoong nagmamahal mga kamamay, hindi po agad sila gumagawa ng isang bagay lalo pat alam nila na masasaktan yung partner nila. Kung mahal mo yung tao, kung mahal mo yung babae, bakit mo gagawin yung isang bagay kung alam mo masasaktan siya? Kung paulit-ulit na po yun, mga kamamay. Ibig sabihin, sinasadya na niya ang saktan ka. Ibig sabihin, wala na siyang care sa kung anumang mararamdaman mo once na ginawa ng lalaki yung isang kasalanan na yon. Okay lang kung isang beses nagkamali, pwedeng patawarin. Okay? Pwedeng patawarin, pwedeng i-accept. Pero yung paulit-ulit, kahit sinabi mo na, kahit napag-usapan nyo na, nag-usap na kayo ng maayos, ng one-on-one, napag-usapan nyo na yung ganyan, pero bakit inuulit-ulit pa? So mga kamamay, huwag ka lang magbigay ng mas marami pang pagkakataon o chance sa kanya. Kasi uulit-ulitin lang niya. Kasi ikaw ay masasanay lang na inuulit-ulit niya, okay lang sa'yo. Kapag ka ganon, nakita mo, inuulit-ulit lang naman, so diyan ka na mag-start. Huwag ka nang maghanap ng sign. At yan na yung sign, mag-no contact rule ka na. Walang update, walang chat, walang tawag, walang video call, pero wag niyong iba-block. Okay? Wag niyo na lang isin ang kanyang mga message. Ganun ang no contact rule. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Alam kong umaasa ka. Umaasang magbabago. Magiging okay ulit ng lahat, pero paulit-ulit na eh. Ang tagal mo nang nagtsatsaga sa ganyan. Kaya please, alisin mo muna ang sarili mo sa sitwasyon, sa equation, baka sakasakaling makita, maramdaman ng isang lalaki ang halaga mo. Kaya please, kung alam mo na paulit-ulit ka ng sinasaktan, gawin mo na ang paglayo. No contact rule. Kung kinakailangan isang linggo, isang buwan, isang taon, gawin niyo mga kamamay. So next, kapag cold or inconsistent na siya, ito mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay madalang ng magparamdam, tapos kung magkaka-chat kayo, magkakaroon kayo ng communication, napaka-cold pa niya. Yung tipong isang tanong mo, isang sagot, hindi ka man lang niya makamusta. Nawawala yung excitement niya. Ramdam niyo naman yun mga girls eh. Kapag ang isang lalaki ay ayos kausap, yung isang lalaki ay, kita mo, sabik na sabik sa iyo. Yung sa chat, sa ano pa lang sa type pa lang ng reply, sa chat pa lang niya, makikita mo na gusto ka niyang kausap. Okay, yung tipong hindi ka pa nakakapag-reply, sunod-sunod na agad yung chat. Iba-iba ang tanong. Tapos may mga smiley face pa, may mga heart-heart pa. Pero kung cold na siya, inconsistent sa effort, sigurado ako, bad sign yan mga kamamay. Kailangan mo nang gawin ang no contact rule kasi pasulput-sulput na lang magparamdam eh. Kung dati araw-araw, kada umaga, nakikita mo ang dami ng message, may miss call pa, ngayon wala na. Alas 7 na ng gabi, wala pang paramdam. Ikaw pa yata ang hinihintay. Alam naman na niya na marami kang ginagawa, ikaw pa yata ang hinahantay. Tandaan niyo mga babae kayo, dapat kayo ang hindi naghahabol. Dapat kayo ang imine-message, kayo dapat ang naaalala. Okay, yung iba dyan, mga girls, nasasanay eh.
Sila palagi yung nagpaparamdam. Sila palagi yung nauunang mag-message. Mali po yun, ha? Dapat po kayo ang imine-message. Dapat umaga pa lang, maaga pa lang, nandiyan na ang paramdam ng isang lalaki. At kapag hindi po yan ginagawa, hindi ko man sa nilalahat, medyo nagiging inconsistent na po or nagiging cold na po ang isang lalaki. Kapag kaganyan, mga kamamay, dyan na po kayo mag-start na mag-no contact rule. Kasi hindi nyo na maramdaman eh. Pasulpot-sulpot na parang kabuti na lang ang pagmamahal niyan para sa inyo. Di ba? So, yan po yung sign. Malinaw na sign kapag inconsistent or cold na po ang isang lalaki sa inyo. So, next. Kapag hindi na siya nagpapakita ng effort. Iba po kasing effort eh. Tatandaan nyo ano po, ang pagte-text-text po ay hindi po ito effort. Okay? Baka isipin ng iba, nag-e-effort naman siya kamamay. Lagi niyo akong tinachat, lagi niyo akong tinatawagan. Hindi po yun effort. Napakadali lang po yan. Napakadali lang po. Ang effort ko pong sinasabi at tinatawag, pag naglaan na po ng oras sa inyo, ang isang lalaki, yun po tinatawag na effort. Kasi hindi po lahat nakakapagbigay ng oras. Yung literal na oras na nakikipagkita sa inyo, inihahatid ka, pinagluluto ka, yung mga ganon, yun yung mga effort. Siya mismo ang nag-exert ng oras, ng pagod. Yun po ang effort na tinatawag para sa inyo. Pero kung wala na yung ganyan, hindi ka na inihahatid, pinagko-commute ka na lang, pinagbibiyahe ka na lang, maliban na lang kung may dahilan. Pero kung wala naman nakikitang dahilan, pero hindi na siya nagiging kagaya dati, hindi ka na pinagluluto, pagdating mo ng bahay, ikaw pa magluluto, napakasakit, napakasakit. Kaya mga kamamay, kapag kaganyan na, paulit-ulit, matagal na siyang ganyan, nagiging cold na, hindi mo na maramdaman yung effort, it's time for you na i-apply sa inyong relasyon yung no contact rule. Sa ganyang paraan mga kamamay, sa paglayo ninyo, sa hindi nyo pagpaparamdam, diyan nyo makikita ang kawalan ninyo. Diyan nyo makikita ang halaga mo. Di ba? Kaya please mga kamamay, kung pinararamdam niya na, okay, na hindi na ganun yung effort o nawawala na talaga, sign na yan na mag-no contact rule ka na sa inyong relasyon. So next, kapag hindi na kayo parehas ng gustong patunguhan, kamamay, ano yan? Parang kinakabahan ako dyan. O mga kamamay, kung nung umpisa sa inyong relasyon, malinaw ang inyong gustong tumbukin, gustong daan ng landas. Okay, ganito, babe. Sa loob ng ating, ganito, babe. Okay, sa loob ng 2 taon, mag-a-abroad ako. Dito ka muna sa bahay. Pagbalik ko, tayo ay magpapakasal, magpapagawa ng bahay, gagawa na tayo ng pamilya. Pero bakit, okay, wala pang 1 taon, nababago na yung mga, yung mga plano. Diyan na naglolo ko yung lalaki. Tapos, yung pangarap ninyong pag-iipon para kayo ay makapagpatayo ng bahay, hindi na natuloy. Yung pangarap nyong magpapakasal kayo, hindi na rin natuloy. Bakit? Nang bababae na, sakit na sa ulo. Kapag kaganyan na mga kamamay, yung pinararamdam, halos parang ang layo-layo na doon sa mga plano nyong pinag-usapan noon. Baka kailangan nyo munang mag-no contact rule. Bakit? Kasi masyado na siyang naliligaw ng landas. Masyado na siyang nagiging busy sa kanyang pasariling kaligayahan. At ikaw, yung naiwan dito, ikaw na lang yung naghihintay. Tapos siya doon, mababalitaan mo kung sino-sinong makakasamang babae. Nakikita mo kung palaging kasama sa post. Masaya sila. Tapos ikaw umaasa, kailan siya uuwi, kailan siya babalik. Okay pa ba yung mga sinumpaan ninyo? Ang hirap. Kapag nafe-feel mo na ganyan mga kamamay, gaya nga nasabi ko kanina, inconsistent na yung effort, hindi na masyadong tumatawag, nagpaparamdam, LDR pa kayo, tapos napapansin mo, ang layo-layo na ng inyong mga plano, hindi niya na napapatunayan sa inyo, baka kailangan nyo munang mag-no contact rule para yung natabunang pagmamahal, yung natabunang mga plano, muling makalkal. Okay? Muling makalkal, wag naman sanang mapagaya sa flood control na natabunan na kung ano-ano ng mga plano ang nangyari, kung ano-ano ng mga issue ang mas nangibabaw. Please, sana mga kamamay, sa inyong pag-no contact rule, muli pong, okay, mahalungkat yung inyong mga plano, yung inyong pinag-usapan bilang isang mag-partner, bilang isang magjowa o mag-asawa. Kaya please, makakatulong mga kamamay ang no contact rule. Kung nararamdaman nyo na parang ang labo na ng lahat, ang labo na ng mga plano ninyo, hindi na kayo parehas ng gustong patunguhan. Alright? So next, kapag
gusto mong ibalik yung respeto mo sa sarili mo. Yan mga kamamay. Ito po yung malinaw na sign na dapat gawin nyo na yung no contact rule. Yung tipong ikaw na lang palagi yung naghahabol, ikaw na lang palagi yung nagiging martir. Tinitiis mo lahat ng pananakit, panloloko, pagtataksil. Kailangan mag no contact rule ka na. Yung tipong wala ka namang ginagawang mali eh. Okay ka naman. Nagsasakripisyo ka nga eh. Nasa abroad ka, di ba? Kahit babae, kahit babae ka, ikaw na yung pumili ng paglayo. Kasi alam mo na nandoon ang buhay sa abroad. Pero kapag ka ganyan mga kamamay na tipong nahihirapan ka ng magtrabaho dyan, walang oras na pinipili mong mag-overtime kasi sabi mo nga yung kita o yung perang kikitain mo makakatulong sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Pero yung isang lalaki naman, nagdolo ko lang, sakit sa ulo, hindi nagpaparamdam, mababalitaan mo pa, lagi na lang inom ng inom, kung sino-sinong mga babae ang kasama, kung sino-sinong nai-issue. Kapag ganyan mga kamamay, ako nang nagsasabi sa inyo, respect yourself. Hindi nyo kailangang istresin ang inyong sarili sa mga tao na walang ginawang maganda sa inyo. Bawiin nyo naman yung respeto sa inyong sarili. Lagi na lang kayo yung nag-iisip. Kayo pa yung mas nai-stress eh. Kayo yung maayos. Kayo yung walang ginagawang kasalanan. Pero kita nyo yung itsura nyo, ang buhay nyo, kayo pa yung nai-stress. Bitawan nyo yung mga tao, yung mga bagay na nagbibigay ng stress sa inyong sarili. Sila yung problema. Sila yung totoong dapat na nai-stress, hindi kayo. Okay? Huwag kayong masanay sa ganyan. Respeto nyo yung sarili ninyo. Bakit nyo hahayaan kayo yung napapagod? Kayo yung nalulungkot? Kayo yung nag-iisip? Kayo yung sumasakit ang ulo dahil sa mga taong walang ginawang maganda sa inyong buhay, sa inyong relasyon? Kung kailangan bitawan, bitawan ninyo. Ibalik nyo yung respeto nyo sa inyong sarili. Igalang nyo ang inyong sarili. Walang ibang magagalang yan, kundi kayo. Hindi nga kayo ginagalang ng iba eh. Tapos hinahayaan nyo pa ang sarili ninyo na hindi nyo igalang ang sarili ninyo. Maawa kayo sa inyong sarili. Kung kinakailangan bitawan yung mga taong walang kwenta, kung kinakailangan bitawan yung mga taong hindi makakita ng inyong halaga, gawin po ninyo. Yan po ang tamang paraan upang bumalik yung respeto, mag-no contact rule kayo. Lumayo kayo, huwag kayong magparamdam. Makakatulong po yan. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang sa ganon, makuha nyo po muli ang respeto. Mag-no contact rule kayo, huwag kayong magdalawang isip na gawin niya kung talagang hindi nyo na po nararamdaman yung totoong pagmamahal. For more video and love advice na kagaya na ito, huwag sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po sa ibaba. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sa mga gusto magpa-advise, i-message nyo lang po ako. So, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.